Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. At tayo po ay mananalangin unang himala dahil ang aking hamon sa inyo ay kakaibang pagkilos ng Diyos, supernatural na pagkilos. So lahat ng mga mahal ninyo sa buhay na nasa bisyo, ating palalayain ngayong gabi. Amen. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. So maghawak-hawak kamay tayong lahat, kayo. Maghawak-hawak kamay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ng mga bisyo sa mga mahal ninyo sa buhay, lahat ng uri ng bisyo ay aking ginagapos sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ng may bisyo ng sigarilyo ay masuka sa tuwing siya ay hawak ng sigarilyo, at ang lahat ng naglalasing ay magkaroon ng pagkamuhi sa alkohol, sa lahat ng uri ng alak, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ng may kabit ay kamuhian siya ng kanyang kabit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, magsilaya ang inyong buong angkan at buong sambahayan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At aking sinasaway ang diablong si Satanas na wala siyang kapangyarihan sa lahat ng sumusubaybay sa tinig ng kanyang pagbabalik. At ang lahat ng narito ay magkaroon ng paglaya. Ang buong sambahayan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Espesyal na pananalambing daloy sa inyong buhay mangyari mula ngayong gabi. Sa Diyos ang kaluwalhatian, parangal at papuri sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. Tandaan mo po, ikaw po ay magiging napakaunlad. Buuin mo po yung 60 days ng pagtuturo ng transfer of wealth. Basta mag-take note lang po kayo dahil ang banal na Espiritu magsasabi kung ano yung dapat ninyong maalaala. Amen po ba? So pumikit ka ngayon sapagkat napakahalaga na ang puso natin ay laging puspos ng Espiritu. Amen? At ang kapuspusan ng Espiritu ay magbibigay sa iyo ng kababaan loob, kaamuan, at laging magiging mababa ang iyong luha. Magiging kang mahabagin, magiging kang mabait, at magkakaroon ka ng tibukin ng puso na gusto mong pagpalain ang lahat ng tao. Kailangan ma-develop po sa bawat isa sa inyo ang compassion. Kapag yun pong compassion o yung habag sa tao na gusto mong tulungan ng bawat tao, tutustos-tusan ka po ng Diyos ng pantulong. Kaya nga po ngayong sandali, handa mo ang iyong puso. Ibinabahayag ko ang pagdaloy ng malaking kayamanan sa buhay ng bawat isa ng lahat ng naririto ngayong gabi. Winawasa ko ang lahat ng hadlang ng dyablo, lahat ng mga pagpigil ng demonyo sa inyong kabuhayan, sa inyong kayamanan, ay sinisira ko at winawasak. At ibinabahayag ang masaganang agos ng mahimalang pinansyal na pagpapala sa inyong buhay, sa inyong sambahayan, sa inyong bahay, sa inyong hanapbuhay, sa inyong kalakal, sa iyong empleyo, sa pangalan ni Jesus. Yun pong low self-esteem, yun po ang humahadlang sa pagpapala ng isang tao. Ay napakalaki ng paghanga ng Diyos sa iyo at sa akin dahil siyang may likha sa atin. Kaya sa paghanga ng Diyos, humanga ka rin sa iyong sarili. Kaya lahat kayo ay tatanggap ng supernatural na himala. Amen? So ang tatayuan natin bago ako manalangin dahil ito ay espesyal na pagtitipon sa Psalms 135 verse 5. Ito ang unang talata na ating tatayuan sapagkat ang ating idadalangin ay salita ng Diyos.
ibabalik natin sa Diyos ang kanyang salita. Our Lord is great. For I know, sabay-sabay, for I know that the Lord is great. And that our Lord is above all gods. Ayan, sa Tagalog po, sapagkat nalalaman ko na ang Panginoon ay dakila. At ang atin, so pag ang kinapuyon at ang ating Panginoon ay nasa ibabaw ng lahat ng Diyos. Kaya nga po ating unawain, Diyos natin ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Kaya kailangan ang ating pairalin sa ating buhay ay yung tipan ng Diyos. Sa Habakuk 3:2. So ito ang aking isa pang bahagi ng panalangin para sa inyong mayamang pagpapala. O Lord, I have heard thy speech and was afraid. O Lord, revive thy work in the midst of the years. In the midst of the years make known. In wrath, remember mercy. So ang aalalahanin, ipapaalaala natin sa Diyos, sa kanyang puot, wag naman tayong isama sa halip, awa ang kanyang pakilusin sa atin. Amen? So, revive thy work. So kasama po tayo sa ginawa ng Diyos. So, buhayin mo at pasiglahin mo ang iyong gawa sa gitna ng mga taon. Sa gitna ng mga taon, ay malaman namin ang iyong gawa. Kaya, dahil nga po tayo ay may bahaging ng kamangmangan, kaya hindi po natin alam ang mga bagay-bagay. Pero, pag-ibig pa rin awa ang pakikilusin ng Diyos. Kaya ngayon, kayo ay pumikit sandali. Ngayon, ang aking hihilingin sa inyo, huwag mong titingnan yung halagang kailangan mo o yung kagalingan na kailangan mo. Ang tingnan mo sa iyong isipan ay ang Diyos. Yan po ang isa sa susi ng matagumpay na panalangin. Ang tinitingnan mo ay ang Diyos, hindi yung iyong pangangailangan. O Diyos aming Ama, kilala namin dahil sa tuloy-tuloy naming pag-aaral at pakikinig ng iyong salita na ikaw ay dakilang Panginoon. At ikaw ang aming Panginoon na wiling-wili na tawagin kaming iyong mga anak. At ikaw ang Diyos ng higit sa lahat ng Diyos. Kaya muli, maging masigla ka upang kaming lahat ay pagpalain. Muli ang iyong awa, ang iyong ibuhos sa amin. At maranasan ng bawat isa ang kakaibang biyaya at pagpapala. Sa gayon, ang mga umalipos na at nagtatawa sa amin ay makikilala nila na ikaw ang aming Diyos. Kaya maganap at mangyari ang himala ng siksik, liglig, pikpik at nag-umapaw na pagpapala sa espiritu, kaluluwa at katawan at ang lahat ng nakipag-isa sa akin ay sumigaw ng Amen. Lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. The future that has already happened. Ang kinabukasan na nangyari na. Pwede po kaya yun? Yung hinaharap ay nangyari na. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, totoo ito. Na ang kinabukasan ay nangyari na. Yes, sandali tayong manalangin. O Diyos aming Ama, salamat po sapagkat ikaw ang Diyos ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng kinabukasan. Sigurado kami sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kailangan pong tayo'y nakafocus sa isang napakahalagang katotohanan. Sa Philippians 3:13. Philippians 3:13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind,
and reaching forth unto those things which are before. So kinakalimutan ang mga bagay sa nakaraan at inaabot ang mga bagay na nasa harapan. Tingnan ulit natin ang title ng mensahe, The Future That Has Already Happened. Sabay-sabay po, The Future That Has Already Happened. Ang unang gagawin po natin, ano po, para ikaw po ay makarating dun sa magandang kinabukasan, please, get rid of yesterday. Kailangan kalimutan mo po ang iyong nakaraan. Kailangan wag mo nang aawitin na pakikinggan ang yesterday. Ano po? Sapagkat wala pong pag-unlad sa nakaraan. Yun po ang tuwiran at tahasan kung sasabihin sa inyo. It's no use to look back at yesterday. Hindi po dadalhin tayo sa kaunlaran. So our focus on this message tonight, get rid of yesterday. Get rid of yesterday. Alisin mo sa iyong buhay ang kahapon. So, abandon yesterday to create tomorrow. Iwan mo ang kahapon para likhain mo ang iyong bukas. And then, get many things. So, get many things done effectively. So, get many things done effectively at ang iyong gagawin is to concentrate. Ano ba ang gusto mo sa iyong kinabukasan? So, yun pong concentration ay napakahalaga. Sapagkat kapag alam mo kung saan ka patungo, hindi ka po maaabala. So, atin pong unawaing mabuti. Bagamat sinabi ng Panginoon sa Matthew 6:34, ang tungkol sa kinabukasan. Take therefore no thoughts for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Kung magkagayon nga, huwag mo nang isipin pa ang bukas. Sapagkat ang bukas, ang siyang mamamahala sa mga bagay sa pagdating nito. Husto na ang masama sa bawat araw. Ibig sabihin, bawat araw ay may masama. Ano po yung day, the evil of the day? Ano po ang evil? Ang isa pong evil na dapat nating iwasan ay ang pagiging tamad. Ang isa pang evil na dapat nating alisin sa ating isipan ay worry, anxiety, fear. Kailangang alisin po natin ito. So, ano po ang ating gagawin para hindi ka mag-alala sa iyong mga pagkakautang? I lift up my head. I lift up my head. Praise God. Sige po, halip po kayo. Sige po. So, ito pong gawain ito ay para sa buong body of Christ. Hindi po ito particular na simbahan lang. Gusto ko po kayong kamayan. Sige po. Opo. Salamat po. Ayan. Salamat sa Diyos. Ako po si Sister Pag-asa Agustin, 79 years old. Bata pa. First time ko
lang pong umattend dito, inaya lang po ako ni Sister Dolor. Siya po'y nagtuturo sa amin pag-Webes ng Bible study. Praise God. Although matanda na ako, nagpapasakop ako kahit bata siya dahil baka tumandang walang pinagkatandaan. Itinataas ko po ang Panginoon. Patawarin ako, pero gusto ko lang po kayong makita ng personal. Hindi ko lang po kayo nakamayan. Pag po pala dito, pwede pa akong makahalik. Pasensya na kayo sa amoy, yung amoy amag. Ako po ay... ang pastor po namin, si Pastor Rodro na... Si Pastor Rod. Yung pong samahan ng mga apoy pastor. Opo. Dito po sa San Juan, dito yung Victorious Church, ay hindi naman po kailangan na Victorious, Victory, JIL, kailangan po magkaisa na tayo. Amen! Ay di po ba naalalaman yun na habagat? Hindi naman po bagyo yun, di po ba? Opo. Oy, bakit po lumubog ang Yun, namin, oo. Tsaka, mayamat mahirap, ay talagang lumubog. Ako, hindi po ako nabibilang sa mayaman. Ayoko naman pong mabilang sa mahirap dahil ako'y anak ng Diyos, di po ba? Amen! Hindi po ako dumadaing, baka sabihin, kasi nga, tinuro niyang pastor namin na, no fear, no worrying, no borrowing. Sabi ko, No fear, no. Kahit makakita, kahit po yan si Pastor, yan si Sister Dolor ay may dumarating, may anak po sa ibang bansa. Hindi po ako nagpapahalatang wala ako. Pero may anak din po ako sa ibang bansa, kaya lang po, sorry Lord, kasi nasulamis siya, yung ingat na lindol. Pero praise God, bago naman po naglindulan doon, nag-anuhan doon. 7 buwan po ako doon nakarating po ako sa ibang bansa. Praise God. Di mayaman ako dahil nakasakay ako sa aeroplano. Wala nga lang po akong lapad na dahil hindi na ako pinadadala. Pero may Diyos naman akong buhay. Amen! Sabi po ni Lord, siya ang great provider, siya ang great healer. Ngunit ako po yung medyo may ubo. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo mahahawa. Mag-anointing, sabi po niya, gusto kong makita yun. Ano kaya itsura nun sa Boses lang Hindi ko alam kung ano itsura nyo, guwapo po pala kayo. Hindi ko po alam kung kayo, Amerikano po ba kayo? Pilipino po, Pilipino. Bakit ganyan po itsura nyo? Lord, kayo po tinataas ko. Ayoko makasi. Sabi ni Lord, huwag mong masyadong sampalatayanan ng ang mga bishop, pastor. Ako lang ang... Ayun, ang tama. Ayun, tama po. Siya lang po ang tinataas ko. Sorry, Lord. Gusto ko lang pong makita yung anak mo. Thank you, Lord. Salamat po. I love you po. I love you too po. God bless. Yun po siguro ang pagpapala ko. Opo, darating na po. Sinabi niyo pa. Opo. Kayo sisingin. Natapos na naman po ang isa nating programa at palatuntunan sa Great Day to Live. Ako'y naniniwala na sa tuwing ipinapahayag po ang salita ng Diyos, hindi po pwedeng hindi tayo napapagpala. Sabi po ng salita ng Panginoon sa aklat ni Isaiah sa Book of Isaiah, wala pong salita ang Diyos na pinakawalan lumabas sa kanyang labi na babalik sa kanya na wala pong nagampanan o wala pong ginawa. Kaya nga po sa mga oras at sandaling ito, nais ko pong ialok sa lahat ng mga nanood, na pagpala at nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po nasabi ng Romans chapter 10 that if we confess with our mouth and believe in our hearts that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya kung kayo po'y naabot ng mensahe at nais nyong maranasan ang kaligtasan at lalong maunawaan ang iyong bagong relasyon kay Kristo, inaanyayahan po kita na tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay dahil napakadali lamang po. Amen?
na maligtas at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya, iaabot ko po sa inyo isang relasyon, hindi po relihiyon. Kaya po sabi ni Pablo sa Romans 10, believe in your heart, confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya pangungunahan ko po kayo sa panalangin, ipikit mo ang iyong mga mata, at sa akin pong pananalangin, panalangin mo rin ang panalangin aking sasabihin na parang ikaw ang nananalangin. Sabihin mo ang panalangin ito, kapatid. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa oras at sandaling ito na napakinggan ko ang programa at palatuntunan mo at napanood ko ito ngayon sa telebisyon. Tinatanggap ngayon kita, Panginoong Yesus, sa aking buhay. Inaanyayahan kita sa aking puso. Pumasok ka. Pinaniniwalaan kita at ipinapahayag ko ngayon, Panginoong Yesus, na ikaw ay aking Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. Patawarin mo rin po ako sa aking mga kasalanan. Kasalanang minana, kasalanang patuloy na ginagawa. At simula sa araw na ito, tinatanggap ko po ang iyong paghahari. Salamat po sa kaligtasang aking tinanggap. Pinapahayag ko ngayon that ikaw ay aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations, kapatid. Sa iyong bagong relasyon, tinanggap mo si Kristo. Paniwala mo, ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, nais ko rin paunawa sa iyo na ang pagiging anak ng Diyos ay may benepisyo. Una, sabi, we have the power na maging anak ng Diyos. Amen? We have the power to be sons of God. Amen? And not only as a son of God, binigyan din po tayo ng kapangyarihan na makamtan ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Ama. Sabi po ng Psalms chapter 23, sabi po, the Lord is my shepherd and I shall not want. Now you have the freedom now. You have the license to call God as your Lord and your shepherd. At kung ang Diyos po'y Panginoon mo natin yung dakilang pastol, ang pastol po siya ang nangangasiwa at tumutusto sa lahat ng kailangan ng kanyang tupa. Kapag binasa mo Psalms 23, verse 1 onwards sa mga talata, makikita mo po na hindi lamang po biyaya at pagpapala ng material, maging kapayapaan, anuman ang iyong kailangan, kayang i-provide sa iyo ng Panginoon. Kaya hayaan mo na i-pray din kita, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong puso sa oras at sandali ito. And let me pray this prayer with you. In Jesus' name, Panginoon, inuutusan ko po ngayon sa mga nakikinig ngayon at nanunood sa telebisyon, Panginoon, na sila iyong pagpalain mo ang kanilang buhay, anuman ang kanilang pangangailangan. It might be healing, Panginoon. I speak healing in their body, Panginoon. It might be financial freedom, Panginoon. I speak blessing upon their lives. It might be peace and restoration in the relationship in their family, Panginoon. Magkaroon po ng kaayusan ng kanilang pamilya, Panginoon. In Jesus' name, and whatever need they may have now today, Panginoon, anumang kanilang kailangan, Lord, I know that you are a God who knows everything. Bless your people right now. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. So kung napagpala ka po ng palatuntunan ng Great Day to Live, inaayayahan kita, kapatid, sumulat ka sa amin at para sa iyong pagpapatuloy na paglago sa Panginoon, makikita mo sa iyong screen ang ating website. Doon pwede ka po makinabang. Naroon ang ating mga teaching materials para lalo kang umunlad sa iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya subaybayan niyo po yun. Puntahan po ninyo ang www.gregdurante.com at pakikinabangan niyo po ito ng gusto para lalo kayong umunlad sa Panginoon. At kung kailangan niyo rin po ng mga panalangin, nasa screen po natin ang mga telepono at pwede ninyo i-text to send your prayer request. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Napapagpala po maraming tao, nakakarating po sa bawat tahanan, nakapapasok ang ebanghelyo sa bawat pamilya, gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, ano po, nais po namin ipadala ito sa inyo.
Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po'y nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live, padadalhan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad at daragdagan pa po natin ng isang DVD ng teaching po ni Pastor Greg at na ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, sulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat, na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong gift para po sa buwang ito, 2 libro at isang DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po ay nagkaloob po sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Basta laging tandaan mo po, kaya kang tustusan ng Diyos. Huwag mong tingnan ang iyong utang, ang tingnan mo ay ang Diyos na magbabayad ng iyong utang. Pero kakaharapin mo yung iyong pinagkakautangan at sabihin mo, babayaran kita. Amen? Kaya huwag kang matatakot sapagkat laging tandaan mo, kapag natakot ka, ay iba na ang Diyos mo dahil ang pagsamba ay pagkatakot. Hello? Kaya kung ang Diyos ang kinatatakutan mo, bibigyan ka ng kakaibang karunungan para sa pagkakaroon ng pera na pambayad ng utang. Ang takot po ay aalisan ka ng antok. Sapagkat yung ating chemical balance sa ating katawan ay naaapektuhan ng fear, worry, anxiety. At kapag nagpatuloy po tayo sa takot, pangamba, pag-aalala, mawawalan po tayo ng
ng gana na humarap pa sa buhay. At hindi po dapat ito mangyari. So ano ang ating gagawin? Kailangan meron tayong gagawin. Matuto kang laging maglagak. Hindi po muna sa bangko, ilagak mo muna ang iyong alalahanin at takot sa kamay ng Panginoong Hesukristo. So marunong ka bang maglagak? Ito po, bago ang bangko. Ang bangko po ay mabait. Sa unang araw na ikay umutang, bibigyan ka pa ng payong. Pero sa sandali ng singilan, pati baro mo ay huhubarin sa iyo. Ganyan po ang bangko. Nakangiti yan habang ikaw ay mangungutang. Dahil ang salapi ng bangko ay ang pautang ng mga nagdeposito. Salamat at ang deposito ninyo sa ministry ay nakabayad na sa ministry. Kaya hindi mahahawakan ng bangko. Kaya nga, unawain mong mabuti, matuto kang maglagak ng iyong takot, kabalisahan, pag-aalala, kung nanginginig ang tuhod mo at halos hindi ka na makaluhod. Kung laylay na ang iyong mga braso dahil ikay takot na takot at pagod na pagod. Ang nakatatakot po ay pag-alala. Ang nakapapagod po ay takot at pag-alala. Amen po ba? Kaya nga, huwag mong paghahandaan ang kamatayan mo. Ang paghandaan mo ay kung paano ka magiging mahaba ang buhay. Dahil lahat naman po tayo mamamatay. Eh, huwag ka nang mag-isip tungkol sa kamatayan. Mag-isip ka kung paano ka mabubuhay. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Ano ba ang gusto mo? Mamatay ka na o humaba ang iyong buhay? Tanungin mo yung iyong katabi. Ano ang gusto? Ano sagot? Mamatay na o mahabang buhay? Oh, salamat at kayo'y matatalino. Amen? Oh, purihin ng Panginoon. So, get rid of your yesterday. Abandon yesterday to create tomorrow. Have no thoughts. Ano po ang ibig sabihin? Hindi po tayo lalabag doon. Kailangang pinaniniwalaan mo na nung araw na ikaw ay naniwala sa iyong panalangin na natanggap mo na ang katugunan, that is your tomorrow. Hello? Amen. So, hindi mo naiisipin yun sapagkat yun ay tiyak. Eto, tatanungin ko kayo kung meron ditong bahagi na nagsasaad na hindi katutugunin ng Diyos. Ask, and it shall be given to you. Ano po ang ibig sabihin nun? Meron ba dong sinasabi na baka sakali? Hindi po eh. It shall be given to you. Ask and you shall receive. Give and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened to you. Kaya nga ating unawaing mabuti, tiyak ang salita ng Diyos. So, mag-aral ka na ilagak. Ito po, kayo ba pag nag-deposito ng pera sa bangko, pag naisipan mong kunin ng hating gabi, makukuha mo po ba yun sa bangko? Maliban na lang kung may ATM card ka. Pero, kapag iyo pong inilagak, hindi mo po yun makukuha at will. Hindi po por gusto. May oras po ang bangko. Kaya nga, unawain mong mabuti, kapag inilagak mo, huwag mo nang i-withdraw. So ano ang hindi mo i-withdraw? Yung iyong takot. Dahil pag withdraw mo, 6 na takot ang interest. Nakukuha niyo po. Kaya nga ating unawain, kailangan ang takot natin lamang ay sa Diyos. Ngayon, ang sabi po ng Biblia, pag tayo natatakot, talagang tayo ay nanginginig. Kaya naman, ang utos ng Panginoon, ilagak ninyo. Maging sa pagpapatawad, nagmalaki pa si Pedro, 7 ulit ko po bang patatawarin ng taong nagkasala sa akin? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, hindi. 70 times 7.
Kaya yung mga literal ang pagkaunawa, magbibilang ng 490 na pagpapatawad at sa 500 galit na uli. Hindi po ganun. Ganon din po ang paghingi sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, kung hihingi ka, basta kahit anong nararamdaman mo, tandaan mo yung hiningi mo ay nasa iyo na. Amen? The future that has already happened. Yung iyong kinabukasan ay yung hiningi na pinaniwalaan mo na nasa iyo na ang kagalingan dun sa iyong karamdaman at sakit. Naniniwala ka na yung pambayad mo sa utang, nung sandaling humingi ka ng pambayad, huwag kang mag-aalinlangan, dadalo yung kung paano, hindi natin alam. Pero tsak, na yun po ay darating. Kaya nga, unawain mong mabuti, hindi mo titingnan yung iyong kailangan, titingnan mo yung Diyos na nagtutusto sa ating pangangailangan. Kailangan ikaw ay maaliwalas lagi ang mukha kahit patong-patong ang iyong problema. Paano yun? Matuto tayong maglagak. At kumuha ka ng makakausap mo. Amen? Amen? Kaya kailangan meron kang kausap. Sapagkat ang buhay mag-asawa, ito po ang sikreto ng malusog na pagpapamilya. Laging may kwentuhan sa bahay. Sino po rito ang bahay na walang boses kang maririnig? Para kang laging nasa punerarya. Mahirap po yung kailangan bahay natin ay maingay. Amen? O, purihin ng Panginoon dahil yun po ang may buhay. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, aba, nagbukas na ang mukha mo ngayon. Ibig sabihin talagang yan ang maganda mong kinabukasan. Wala na ang arthritis, wala na ang gout, wala na ang itis. So pansinin po natin, ano ang sabi ng doktor sa patutuo kanina? Patay na ang iyong anak, ayoko na managot sa kamatayan niyang tingnan mo ang kanyang commitment. Sumumpa yan nung siya ay makapasa na kanyang aalagaan ng kanyang pasyente maging mga hulugan man ito ng kanyang buhay. Pero itinataboy mamatay yan sa akin. Alisin yan. Hindi, doktor yun. Kaya siya ay naunang namatay. Kaya nga, ating unawaing mabuti, ipaglaban mo ang iyong kinabukasan at ang iyong kinabukasan ay yung hiningi mo sa panalangin, yun ang iyong kinabukasan. At nangyari na yun sa sandaling ikay humingi. Ito, tatanungin ko kayo, ito'y paulit-ulit kong tinatanong. Pag ikaw po ba'y nagtanim ng buto, hinuhukay mo ba yan bukas at titignan mo, nandun kaya yung buto? Hindi po dinidilig mo yun. Yung kayang mangga ay mamumunga sa loob ng 2 buwan. Hindi po, mga 5 hanggang 7 taon. Kaya hindi mo yun pinuputol at hindi mo sinasabing wala kang kwentang mangga. Hindi ho pwedeng sa 3 buwan mamunga yun. Kaya nais kong ipaunawa sa iyo, ang iyong kinabukasan ay ang iyong patuloy na paniniwala na natanggap mo na yung unang sandali na humingi ka sa Diyos. Amen po ba? Kaya nung humingi ka ng puhunan, paniwalaan mong nasa iyo na yun. At panaligan mo na ang Diyos ay tapat, na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan at alang-alang sa kaniyang katuwiran pangalan at alang-alang sa mga hinirang. Ikaw ay pinagpapala dahil ikaw ay buhay na patutuo. Na ikay liwanag sa sanlibutan, na ikay asin sa lupa. Kaya hindi pwedeng hindi ka pagpalain ng Diyos. Ang pangalawang dapat nating ipagpatuloy, kilalanin natin araw-araw ang Panginoon at ating alamin ang kanyang hangarin. Ano po ba ang hangarin ng Panginoon? Na walang isa mang mapapunta sa impyerno. Kaya kailangan po that none should perish. Nasa 2 Peter chapter 3 verse 9 po yon hanggang 11. So kilalanin mo ang Panginoon dahil gusto niyang maligtas ang mga kriminal. Gusto niyang maligtas ang mga makasalanan. Gusto niyang maligtas ang lahat ng uri ng tao. At kapag kilala ng isang born-again Christian ang Diyos,
siya'y makikiisa sa kalooban at ibig ng Panginoon. Kaya huwag mong ipapanalangin na ang kriminal ay mamatay na. Idalangin mo na sila ay maligtas. Amen po ba? Si Smith Wigglesworth ay nanalangin. At 3 kaibigan ang kanyang idinalangin. Ang isa, bago, pero siya naniwala na ligtas at hindi mapapapunta sa impyerno. Yun po yung the future that has already happened. Kaya kailangan malaman mo yung mga pagbabago doon sa ipinanalangin mo. Huwag mong titingnan yung masama niyang ugali dahil hindi agad mawawala yon. Pero tingnan mo yung kaunting pagbabago. Hello? Kaya nga, unawain nating mabuti, kailangang panig ka doon sa iyong pinaniniwala at hindi salungat. Paano ka magiging salungat? Sinasabi ko na't hindi magbabago yan eh. Hindi ko pwede yung ganong pananampalataya. Paniwalaan mong siya'y binago na nung unang araw na hiningi mo ang pagbabago. Ngayon marami pong mga paliwanag ang tao. Pero kung ako ikaw, hindi na ako magpapaliwanag. Sapagkat kapag hindi po natin naintindihan, pag minsan, nagiging salungat tayo sa kalooban ng Diyos dahil hindi lang natin alam. Kaya nga, unawain mong mabuti, ipagpasa Diyos mo ang lahat. Hindi maintindihan ni Job kung bakit siya tapat naman sa Diyos. Siya laging nananalangin ng kung ilang ulit maghapon at siya na may tapat sa pagkakaloob sa Diyos. Bakit naubos ang lahat ng kanyang sambahayan at ang lahat ng kanyang kayamanan? Hindi niya alam na ang kanyang pagkakamali, pinag-aalinlanganan niya ang Diyos. Huwag natin pag-aalinlanganan ang Diyos sapagkat alam niya ang gagawin niya sa buhay mo at sa buhay ko at sa mga mahal natin sa buhay. Amen po ba? Kaya ang panalangin, salamat po sa iyong pagsama sa aking mga anak, sa aking manugang, sa buo kong sambahayan, sa mga apo ko. Salamat po at ang makapangyarihan mong pagsama ang nag-aalaga sa kanila. So yun po ay pagsamba, yun po ay paggalang sa Diyos. Kaya nga unawain mo, the desire of Jesus is that none should perish. Kaya paniwalaan mo na sa iyong pagyaman, sa iyong pagunlad, sa iyong pagpapala, wala kang hangarin kundi kaligtasan ng mga tao. Kung anong sinabi ng Panginoon, remember this, that what Jesus said is always a done deal. Done deal. Nangyari na yung lahat kapag sinabi ng Panginoon. Amen? Kaya nga ating unawain. Sinabi ng Panginoon, gibain ninyo ang templong yan at sa loob ng 3 araw, itatayo ko yun. Pero ang kanyang tinutukoy ang kanyang katawan. At ang sabi ng Panginoon, lahat ng mga gusaling ito ay, lahat ito ay mawawasak. And true to what He said, nung 70 AD, nawasak yung lahat ng nakatayo. Kaya nga po, ang lahat ng sinabi ng Panginoon ay yun ang kinabukasan. Yun ang mangyayari sa hinaharap. Amen? Ang nagtitiwala sa Diyos ay hindi maghihirap. Kaya kahit tayo dumadaan sa kahirapan, paniwalaan nating mayaman tayo sapagkat ang unang palatandaan ng kayamanan si Jesus ay ating Panginoon. Si Jesus ay ating Diyos. Amen. Kaya nga, kapamumuhay ka po na kahit wala ka pa, huwag ka nang magpatotoo na hindi ka makapunta ng gawain dahil wala kang pamasahe. Please, kahiya-hiya po ang patutuo natin sa Diyos. Hello? Ang ipatutuo po natin, salamat sa Diyos at hanggang ngayon, maalab ako sa Kanyang salita, maalab ako sa pagdalo sa Kanyang gawain, at hindi ko kayang ipaliwanag, pero ang Diyos ang may pakana ng lahat, kaya ako ay nagpapatuloy. Dahil alam mo, pag pinatutuo mo, na ikay laging wala, may maaawa sa iyong tao. Pero hindi magpapatuloy yung awa. Sapagkat ang tao nagsasawa. Nakukuha niyo po? Pero kapag ang Diyos ang nakaalam at lagi niyang alam, hindi po magsasawa sa iyo ang Diyos sapagkat ang Diyos ay walang hanggan at kung magpala siya ay tuloy-tuloy.
So ang inyong kinabukasan, ang aking kinabukasan, ang ating kinabukasan ay naganap na nung sandali na hingin natin sa panalangin yung ating kailangan. Kaya nga po, ang gagawin mo lamang, siyasatin mo ang nangyayari sa iyo sa araw-araw at ito ang tandaan mo, meron pong malaking pagbabago. There are changes that are happening every day. Tingnan mo po ang iyong asawa, tingnan mo po ang iyong mga anak, napakalaki po ng pagbabago sa buo mong sambahayan. Yung asawa mong dati, isang kaha ang nasisigarilyo, ngayon 2 piraso na lang. Kaya magpuri ka at magpasalamat, amen, hanggang isang araw ayaw na niyang manigarilyo. Kaya nga ang sabi ng nagpaliwanag sa pahayagan, ang sabi niya, kaya naman malaki ang buwis ng sigarilyo, yun po ay buwis din sa kanser. Hindi lang sa sigarilyo para kumita ang gobyerno, kundi pati ang mga tao ay makapagbuwis sa kanser. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Ang iyong kinabukasan ay kung ano ang iyong pinaniniwalaan ngayon. Naniniwala ka bang babalikan ka ng Panginoon? Yun ang iyong kinabukasan at nangyari na yun ngayon. Naniniwala ka bang matutubos mo ang nakasanla mong ari-arian? Naniniwala ka bang ikaw ay magkakaroon ng kakaibang kalakasan at kalusugan? Huwag mong sasabihing matanda ka, please. Sabihin mo't hindi alam ng tao yan. Bakit mo pa ipapahayag yung alam? Ay, visible naman po yan, kita yan eh. Sabihin mo, salamat sa Diyos at ako'y laging pinalalakas. Salamat sa Diyos sapagkat ako'y nakakapag-chat-chat pa rin. Amen? Salamat sa Diyos sapagkat ako ay nakakakain pa rin ng lechon. Kung minsan. Amen? So, ipagpasalamat po natin yung ating nagagawa, ipagpasalamat po natin yung nasa atin at huwag yung wala. Kaya, sa kabuuan po, the future that has already happened, paniwalaan mo ang bawat salita ng Diyos na naririnig mo. Kalimutan mo ang nakaraan. Amen? By all means, lagak mo sa Panginoon ang kabalisahan, pangamba, takot, kawalan. At ito po ang sasabihin ko sa iyo, mula sa wala, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Ika'y palalakasin ng Diyos, ika'y palulusugin ng Diyos. Kaya sabihin mo, dumipa ka ngayon, heto po ako, Panginoon. Gawin mo ang iyong pangarap sa katawan at buhay na ito. Ikaw ang masusunod. Tiyak ang aking kinabukasan. At ito'y laging maganda sapagkat ika'y sabik na sabik sa akin at ako naman ay sabik na sabik sa iyo. Maluwalhati ka, Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. I lift up my head. I lift up my head. Amen. Hallelujah. Amen. Brother Greg. Batangas, boses mo, Sister Merlin, ayan, Malbar. Purihin ng Diyos dahil meron mga gawain sa radyo na kahit na tayong mga ina, hindi nakakapunta, pero nakatune in tayo sa boses ng Panginoon, yung tinig ng pagbabalik. Dahil kung wala nga yung tinig ng pagbabalik, sa nangyari sa akin, ay share ko sa inyo, nung August 9, bahang-baha dyan sa Pasig, doon sa likod ng Ortigas. Huwebes, namatay ang nanay ko, ang tubig hanggang bewang. Hindi naman humuho pa. Paano makukuha yung bangkay? Kasi, baha nga, hanggang bewang. Ang nanay ko, 93 years old na, mananampalataya siya, pero ang ganda-ganda ng pagkamatay niya dahil sa Panginoon. So, ganun nga nangyari. Nakasunod kami doon sa rubber boat. Dinadala yung bangkay ng mother ko. Nagpo ako sa akin ang mga mensahe ng tinig, yung hindi lamang sa kasiyahan mo pupurihin ng Diyos at pasasalamatan, kundi doon sa mga ganong sitwasyon na although tanggap ko nang namatay ang nanay ko kasi maligaya nanay ko sa piling ng Panginoon, pero hindi ko yata kayang tanggapin yung nakasakay sa rubber boat, yung bangkay ng nanay ko. Oo nga naman. Ako'y naglumalakad, ang hirap lumakad sa baha kasi nga hanggang dito,
Tapos yung rubber boat, hindi ako makaabot, ang layo. Tumutulo ang luha ko. Sabi ko, Lord, hawakan mo ako, lalaglag na ako dito, baka bumagsak ako dito sa baha, lalong malaking diferensya. Kaya sabi ko, napakalaki talaga ng biyaya ng Diyos sa atin dahil nagbukas siya ng gawain na kung saan patuloy tayong lumalago, patuloy tayong pinalalakas. Amen! Nakikipagbaka tayo talaga. Talagang ang buhay nga naman ng isang Kristiyano ay talagang pakikipagbaka. Pagka hindi ka nakikipagbaka, hindi ka maraming Kristiyano, pero ewan ko kung bakit kaiba yung mga trial sa atin ng mga mabibigat. Pero sa aking kinahanas, sabi ko, Lord, sino ba dito sa mga anak mo ang dinadanas ng katulad ko? Sabi ko, Lord, hindi. Gusto kong tumawa, gusto kong umiyak, maloloka na yata ako, sabi ko. Pero purihin ang Diyos dahil yun nga, sa mga mensahe ng tinig na nire-rewind ng Holy Spirit para ma-revive yung pananampalataya mo. At palaging sa Kanya ka lang tumingin, hindi doon sa mga sitwasyon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. At ang nanay ko namatay ng maligaya sa piling ng Panginoon. 3 pastor ang naghatid sa kanya sa Praise kanyang God. tulungan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon at ang kahilingan ko si Brother Greg, pahiramin niya pa ng mahabang buhay. Amen. Para marami pang lumakas at Praise maging God. mananampay. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Pangalan po at anong church? Higit sa lahat sa ating Diyos na buhay. Ito Amen. mga kapatid ay noong pa itong dinikta ng Panginoon sa akin noong mag-ano tayo ng 40 Nights Revival. Tagal na. Naipatutuo ko na rin pero matagal na sabi ng Panginoon kailangan ipatutuo ko pa rin ngayon dahil talagang ang Panginoon hindi pinapabayaan ng bansang Pilipinas. Kasi Amen. doon sa panalangin na dinikta niya sa akin, let your divine intervention in our country, O God. Amen. Yan sabi. Mahabag ka sa amin, Ama, sa aming bansang Pilipinas. Hindi kami papayag na si Satanas ang maghari dito sa aming bansang Pilipinas. Tama. Ang nais naming maghari sa ating bansa ay ang Panginoong Hesus. Amen. Sapagkat Hallelujah. siya, ang dala niya ay kapayapaan, kasaganaan ng buhay at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, nais kong ipaalam sa inyo ito. Huwag tayong mag-alala, patuloy tayong manalangin sa Panginoon, lalo ng ating presidenteng si Noynoy Aquino. Amen. Mga governors, mayors at mga senador, mga judges. Napagpalain sila ng Panginoon, physical, spiritual, at pagkalooban sila ng karunungan, kabatiran, kaalaman patungkol sa batas ng Diyos at batas ng tao upang mapahamalaan nila ang ating bansang Pilipinas na may katarungan. Ito lang mga kapatid. Maraming salamat. To God be the Amen. glory. Amen. To God be the glory. To Amen. Hallelujah. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.